Tinanong ni Frieren ang matandang lalaki tungkol sa reward ng trabaho. Nang sabihin nitong isang spell na kayang kamutin ang makating likuran, agad pumayag si Frieren at tinanggap ang misyon. Tila natuwa si Stark sa trabahong paglilinis ng statue at halatang excited siya. Nang sabihin ni Frieren na bronze ito at pwede gamitan ng magic, wala na siyang kailangan pang gawin. Nang makita ang statue, nagtanong si Stark kung sino ang lalaking ito. Ayon kay Frieren, siya ang Hero of the South. Bagamat si Himal ang nakapatay sa Demon King, hindi lang siya ang natatanging hero, ang Hero of the South ang pinakamalakas sa lahat. Mariing sinabi ni Frieren na karapat-dapat siya sa titulong iyon. Noon, ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan ay ang Seven Sages of Destruction, 2 ang natalo nila, 2 ang tumakas o nawala, at ang Hero of the South ang nakatalo sa natitirang 3. Kwento ni Frieren, sa loob ng 1 taon, napuksa niya ang frontline troops ng Demon King at nakarating sa northernmost end ng Northern Plateau, sentro ng supply route ng Demon King. Dito siya natalo kay Slack the Omniscient, labanang nagpalaya sa maraming tao. Dahil dito, labis ang debosyon ng mga tao sa Hero of the South. Dahil hindi natagpuan ang kanyang bangkay, may sabi-sabi na nakikipaglaban pa siya kay Slack, pero ayon kay Frieren, malamang na naproseso na siya ng mga demon. Matapos ang kwento, sinabi ni Frieren na oras na para simulan nila ang trabaho. Sa nakaraan, tumanggi si Frieren dahil hindi niya kayang talunin ang Demon King, pero tila alam na ng Hero of the South na mangyayari ito, na ikinagulat ni Frieren. Dito sinabi ng Hero of the South na kapag ibinahagi niya ang kanyang sikreto kay Frieren, alam niyang hindi niya ito sasabihin kon inuman. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas na bayani ng sangkatauhan ay dahil nakikita niya ang future. Humanga si Frieren, pero tila walang ekspresyon. Napansin ito ng Hero of the South, kaya agad namang sinabi ni Frieren, hindi naman sa ganun, wala lang akong pakialam. Upang makuha ang interes ni Frieren, sinabi ng Hero of the South na 1 taon mula ngayon sa Northern Plateau siya ay matatalo at mamamatay kay Slack the Omniscient at sa Seven Sages, nang hindi nakakamit ang kanyang hangarin. Dagdag pa niya, kahit samahan siya ni Frieren, hindi magbabago ang tadhana para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, sinabi niya kay Frieren na isang young hero ang pupuntahan siya, ang taong magliligtas ng mundo. Maglalakbay siya kasama ang young hero at ang party nito at tatalunin ng Demon King. Sinabi ni Frieren na hindi niya nakikitang mangyayari ito, pero sinabi ng Hero of the South na maiintindihan niya kapag nakatagpo niya ang lalaki, at babaguhin nito ang buhay ni Frieren. Bago umalis, humiling ang Hero of the South kay Frieren, kapag nakatagpo mo na ang young hero, sabihin mo sa kanya. Isinusumpa ko, bubuksan ko ang daan para sa iyo. Sa huli, sinabi ng Hero of the South na kahit malibing sa anino ng kasaysayan ng kanyang mga nagawa, tugon ni Frieren, ang mga tao dito ay naaalala ka, at maging ang kasaysayan ay hindi ka kinalimutan. Sa isang malaking lungsod, agad na sinabi ni Frieren na aalis sila agad kapag nabili na ang kanilang kailangan. Ikinalungkot naman ito ni Stark dahil gusto pa niyang manatili sa lugar. Ngunit nagpatuloy lang si Frieren sa paglalakad at namili ng gulay, prutas, tinapay, damit, at kandila. Pagkatapos, sinabi ni Stark na kumain muna sila, pero tugon ni Frieren, wala na silang pera kaya umalis na. Napansin naman ni Fern ang kakaibang kilos ni Frieren. Bigla namang huminto si Frieren sa paglalakad nang harapin sila ng isang butler na nagsabing gusto silang imbitahan ng kanyang pinuno para sa hapunan. Nagpasalamat si Frieren sa imbitasyon ni Graf Dutch, pero napansin ni Fern ang hindi masayang ekspresyon nito. Nagpasalamat naman si Graf sa tulong ni Frieren sa kanyang yumaong great-grandfather. Diretsahang tinanong ni Frieren kung ano ang gusto ni Graf. Sinabi ni Graf na ang pamanang espada ng pamilya ay ninakaw ng isang demon. Napansin ni Frieren at nagtanong, muli na naman itong ninakaw. Ipinaliwanag niya kay Stark na ninakaw na rin ito noong buhay pa ang kanyang great-grandfather. Sinabi ni Frieren na babawiin niya ang espada, ngunit ang nais ng reward ay isang grimoire na sinang-ayunan naman ni Graf. Habang naglalakad, sinabi ni Frieren na buti na lang at alam na nila ngayon kung nasaan ang demon. Dito na nga niya ikinwento sa kanyang mga kasamahan na noon ay wala silang ideya sa lokasyon ng demon at nakita na lamang nila ito sa tuktok ng Shore Mountains. Natanong ni Fern kung bakit patuloy na ninanakaw ng demons ang espada. Ipinaliwanag ni Frieren na dahil ito ay pagmamay-ari ng isang famous na demon at maaaring may pang-akit ito na tanging mga demon lang ang nakakaunawa. Nagtaka si Fern dahil tinanggap ni Frieren ang trabaho kahit madalas niyang tinatanggihan ang ganitong klase ng misyon. Pinaliwanag naman ni Frieren na dahil nagawa na ni Himmel na maibalik ang espada noon, kung tatanggihan niya ngayon ay masasayang lang ang effort nito. Bukod pa rito, hindi magagawa ni Himmel na talikuran ang sinumang nangangailangan. Kinabukasan, nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay.
Nang marating nila ang isang village na wasak-wasak, inakala nilang wala ng tao rito. Ngunit sinabi ni Frieren na may isang tao pa dito. Lumabas ang isang babae na nakahod at nagpakilala bilang isang traveling priest. Nagpakilala naman sina Stark bilang mga adventurers. Habang lumalapit ang babae sa kanila, sinabi nito na winasak ng isang sword demon ang village at pinagdadasal niya ang mga yumaong villagers. Hinikayat din niya ang grupo na mag-alay ng dasal para sa mga yumao. Habang nakapikit sina Stark at Fern, nilabas ni Frieren ang kanyang staff at inatake ang lupa. Nang makita niyang walang katawan na nakalibing dito, sinabi niyang ang babae ang sword demon. Inamin ng babae na pinatay niya ang mga ito upang makain at mabuhay. Dahil dito, nagsimulang umatake si Frieren. Nakaiwas ang demon at nakipagsabayan kay Stark. Umatake rin si Fern, pero nang makalapit ang demon sa kanya, agad na gumawa si Fern ng shield, ngunit nabasag ito ng demon. To the rescue naman si Stark at nagawa nitong pigilan ang atake ng demon. Nagpaulan ng magic attack si Frieren, at sa huli, nataman nila ang sword demon at nagawa nitong matalo. Kasabay nito, ipinalabas ang flashback kung saan nagawa rin ni Himmel na talunin ng demon at mabawi ang espada. Natanong ni Fern kay Frieren kung bakit biglang naging marahas ito kanina. Sinagot ni Frieren na iyon lang ang magagawa niya sa sitwasyon. Umupo siya at ipinaliwanag na kapag nagdadasal ang mga tao, ipinipikit nila ang mata at sinasamantala ng demon na iyon ang pagkakataong iyon para patayin ang mga travelers. Nang maibalik ang espada, nagpasalamat si Graf dahil magiging ligtas muli ang kanilang lungsod. Habang nasa loob ng karwahe, napansin ni Fern na masaya na ulit si Graf pero kung talagang naaakit ang mga demon sa espadang iyon, malamang susubukan ulit nila itong nakawin. Sinangayunan ito ni Frieren at sinabi na 2 beses na itong nanakaw at ilang ulit na rin silang inatake. Nagtaka si Stark kung bakit hindi na lang nila itapon ang espada kung delikado ito, ngunit ipinaliwanag ni Frieren na hindi ganoon kadali. Kapag napasa kamay ng demon, magiging mas malala ang sitwasyon tulad ng kanilang nasaksihan. Kaya naman pinrayoridad ng pamilya ni Graf ang proteksyon ng espada. Marahil ngayon ay hindi lang ito misyon ng kanilang pamilya, kundi para sa buong lungsod. Natanong ni Stark kung may tumulong ba sa demon para manako ang espada. Sumagot si Frieren na hindi niya alam, pero hanggat umiiral ang pagnanasa ng tao, palaging sasamantalahin ito ng mga demon at madalas ay bigo ang mga tao na labanan ang sarili nilang pagnanasa. Sinabi ni Fern na kung mangyari man ulit yon, alam niyang muling tutulong si Frieren. Ngunit sagot ni Frieren, depende iyon sa magiging reward at sa pagkakataong ito, nagustuhan niya ang kanyang nakuha. Habang bumibili si Frieren ng mansanas, natanong ni Stark kung anong klaseng spell ang nakuha niya. May ngiti namang sinagot ni Frieren na isa itong spell kung saan nagiging green apple ang red apple. Pabulong namang sinabi ni Stark na wala itong silbi. Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong suporta, mamimigay ako ng 100 petot sa isang solid subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, i-like ang video at mag-comment kung ano ang masasabi ninyo sa episode na ito. Pipili po ako ng isang comment mula sa mga video na maa-upload simula January 24 hanggang January 31 at i-announce ang winner sa February 1. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta, mga kaanilog. Thank you for watching.